Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga din po sa ating mga senior pastors at sa ating mga bisitang pastor, po. At sa mga bago, po, mga bagong first-timers. At napakaganda nung ating nasaksihan ngayon, Ah, yung ating tatlong bagong bautismong mga kapatid. Amen? Praise God. Siguro sabi ni Pastora Mavic, sa wakas. Amen. Nakakatuwa. Amen. Alam natin, no, masayang-masaya si Mami, no, doon sa heaven. No? Sabi nga ni Pastora, ay answered prayer na po siya. Amen. Hallelujah. So ngayon mga kapatid, sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan. Ano po? Aiming higher. Ano po? Aiming higher heights. Greater heights. Sorry. Part 3 na po ito, mga kapatid. Ano po? Yan. Aiming greater heights. Bago ka mag-aim ng greater heights, may kailangan po tayong gawin. At nakita niyo po yung ginawa ng tatlo nating mga bagong bautismo. May bagay na kailangan mong umpisahang gawin bago ka magamit ng Panginoon. Amen? Amen? Kung ikaw ay nagtatanong sa iyong sarili sa umagang ito, ano ang iyong pwedeng gawin? Nais kong sabihin sa iyo, ano ba ang iyong nasa mga kamay? Pwede niyo bang tingnan, ano ba ang nasa akin? Ano bang binigay sa akin? Talino, galing, lakas ng loob? Kung ikaw ay nandun, sabi nga kanina, no, kung ikaw ay nandun sa bukid, kung ikaw ay nandun sa eskwelahan, kung ikaw ay nandun sa corporate world, ang tanong, ano ka? Kung ikaw ay nasa bukid, ikaw ba yung palay na itatanim? Ikaw ba yung araro na gagamitin? O ikaw yung kalabaw? O ikaw yung magsasaka? It's about time, mga kapatid. Aim for greater heights. Hindi tayo nilikha ng Panginoon upang manatili lamang doon sa ating kinalalagyan. Hindi gusto ng Panginoon na ang iyong sarili ay palagi mo na lamang minamaliit. Amen? Nilikha ka ng Panginoon na kawangis niya. Sabi ng Panginoon sa Genesis, di ba? Let us make a man according our image and likeness. At ano yung kasunod? Let them have dominion. Ano ibig sabihin ng dominion? Rulership. So mga kapatid, ilagay niyo po ito. Sabi ng mga matatanda, ikintal niyo sa inyong mga puso. Salitang Grego yon. Hindi po. Ikintal, Tagalog yan. Ha? Ikintal nyo sa inyong mga puso. No? Na ako ay nilalang ng Panginoon at ang Panginoon ay may purpose sa aking buhay. Nililok. Yan. Kumbaga sa magpapait na galing paiti. Ha? Nililok. Amen? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, samahan niyo po ako. Ano po? Sige po, tayo muna yung manalangin. Father God, kayo po ang patuloy na gumabay sa aming lahat sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na magbigay ng iyong salitang iyahayag sa iyong lingkod, Panginoon. Panginoon, gamitin mo lamang ang iyong lingkod. Buksan mo po ang puso ng bawat isa upang mapakinggan ang iyong salita. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say, Amen and amen and amen. Ang main topic po natin sa umagang ito ay sovereign God. My sovereign God. Paano ba natin tinitingnan ang ating Diyos? Kanina nabanggit, nung ikaw ay naligtas, ang tingin mo sa Panginoon ay tagapagligtas. Amen? Pero 1 taon, 2 taon, 3 taon ka nang ligtas, ang tingin mo pa rin sa Diyos ay manliligtas pa lang din. Parang ambulansya. Tuwing may problema ka, tatawagan mo. Ang tanong mga kapatid, kailan mong gagawin na ang Diyos na yung tinanggap 3 taon, 5 taon ng nakakaraan ay gagawin mo ng Diyos ng buhay mo?
hindi lang siya tagapagligtas. At pag sinabi pong Diyos, yan po yung ibig sabihin nung soberenya. Na po, pag sinabi nating my sovereign God, kakaiba na po ang ibig sabihin ngayon ng sovereign. Ngayon, pagka sinabi mo ang salitang sovereign, ito yung nagpapatungkol na lang sa kalayaan ng isang bansa. Soberenya ng isang bansa. Di po ba? Di ba may issue tayo? Ano sabi? Inaapektuhan ng ibang bansa ang ating, no? Pag sinabi nating sovereign, sabi po dyan, ano po? Ano sabi? According to the world, in politics, the ultimate overseer authority in the decision-making process of the story in the maintenance of order. So, meaning, ang ibig palang sabihin ng sovereign ay magkaroon ka ng kalayaan ng panatilihin ang kaayusan sa iyong bansa. Pag meron kang otoridad, kalayaang magkaroon ng kaayusan sa iyong bansa, soberenya na yon. Ano po? Pero tingnan nyo po, kahit magdeklara ka ng soberenya ng iyong bansa, bakit kaya ka pa ring apihin ng ibang bansa? Hindi nyo po ba naiisip yung deklarasyon ng taong soberenya? Yung dinideclare ng tao na ako'y may soberenya, may limitasyon. At yan yung gusto kong mapag-aralan natin po sa umagang ito. Amen? Babasahin ko lang po ha. Decision-making process of the historian and in the maintenance of order derived from the Latin word superanus through the French sovereignty. The term was originally understood to mean the equivalent of supreme power. Tingnan niyo po, pag ang definition ay nanggaling sa mundo, however, its application in practice often has departed from his traditional meaning. Katulad ng love. Ngayon, pag dinefine niyo ang love, iba na ibig sabihin. Liberality, pag sinabi ngayon liberal, iba na rin ang ibig sabihin. Sa Bible, pag sinabing liberal, it's graciousness. Ngayon, pag sinabing liberal, halos wala ng damit. Liberal kasi. Tama? Pag sinabi nating love, pati ballpen, pati gadget, we love. Sa Bible, hindi mo pwedeng mahalin ang bagay. Tao lang ang pwede mong mahalin. You don't love a thing, you like a thing. But the problem is, ito na po ito yung pag-uusapan natin ngayon. The problem is, hindi natin alam kung kanino tayo nagpapasakop. Sino ba ang may soberenya sa ating mga buhay? Tanungin niyo po ang inyong sarili. Siguro po kung hindi po tayo nagpasakop sa umagang ito, wala po tayo dito. Amen? Ngayon, before I go on, no, bago po tayo mag-dive in, babasahin ko lamang po yung ibinigay sa ating verse. No, anchor verse natin is, samahan niyo po ako, Psalms 139, verses 7 to 13. Medyo mahaba po, no? Sabi po dito sa English, dali lang ha. Unahin ko na po sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, mga awit, no? 139 verse 7. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak naroon ka. Amen? Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Verse 11, kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim,
At sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Our God is not a circumstantial God, mga kapatid. Our God is a purposeful God. Alam niya kung anong plano niya sa atin. He declared the end from the beginning. Idiniklara niya na, mga kapatid, ikaw ay tagumpay. Ikaw ay you are made according to His likeness and Amen? Basahin ko lang po tuloy. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim. At sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim, maliwanag sa iyo ay pareho rin. Hallelujah. Amen? So let us read naman sa version, sa English version. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me, indeed the darkness shall not hide from you. But the night shines as the day, the darkness and the light are both alike to you. Pagpalain ng salita ng Panginoon. Ano po? Ngayon mga kapatid, kanina sinabi natin yung kahulugan ng soberenya ayon sa mundo. Ano po? At yun ay sinasabi na pag ikay may karapatan, ikay may kakayanan, pero ang katunayan, ang yung deklarasyon ng soberenya ay may pondo o may limitasyon. Kasi kahit magdeklara ka ng sovereignty, kaya ka pa rin sakupin ng ibang bansa. Tama? So, nasan yung deklarasyon ng tao na sovereignty? Wala. Pero tingnan nyo po, mga kapatid. Gusto ko makita nyo at this very age, at this very early stage ng preaching. Ang salita ng Diyos 2,000 plus years ago, nakita nyo bang i-revise? Nakita nyo bang baguhin? Compared to the textbook. 1 taon, 2 taon, hindi mo na pwedeng gamitin. Dahil ang sasabihin ng school, obsolete na yan, kailangan mo nang bumili ng bagong textbook. Pero tingnan nyo ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Mula noon, magpahanggang ngayon. Sabi ng Panginoon, I declare the end from the beginning. Ang buhay natin, diniklara na ng Panginoon. Sabi sa Jeremiah, nung nasa tiyan ka pa lang, sa Isaiah, nung nasa tiyan ka pa lang, kilala na kita. At alam ko na ang plano ko sa iyo, sabi ng Panginoon. At sabi sa Jeremiah 29:11, alam ko ang plano ko sa iyo. Hindi pasakitan, hindi ka pahirapan, kundi isang future, isang kinabukasan na mayroong pag-asa. Sa umagang ito, mga kapatid, ano man ang iyong kalagayan, hindi ko po alam. Ano man po ang iyong daladala, hindi ko alam. Pero isa lang ang alam ko. Ang Diyos ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Meron akong verse na palagi nababanggit nyo, itong Deuteronomy 8:18. Pero ang palagi ko lang nababanggit ay yung bandang unahan itong Deuteronomy 8:18. Di ba sabi? Ako na iyong Diyos, ako si Yahweh. Ako nagbibigay ng kalakasan sa iyo upang ikay magkaroon ng kayamanan. I, your Lord, who gave you the strength to produce wealth. Pero ang pinakamaganda palang pakinggan ay yung nasa bandang huli. Ito'y ginagawa ko, sabi ng Panginoon, ito'y ginagawa ko upang tupadin ko ang mga pangako ko sa iyong mga ninuno. Hindi pala dahil sa atin, kundi may mga ninuno na nanghawak, pinanghawakan, nanindigan ng pananampalataya. Kaya mga magulang, ito ang hamon sa atin. Gusto niyo magkaroon na nakasecured ang inyong mga anak? Protektado ang ating mga anak? Ngayon pa lang, habang tayo malakas pa, sumunod na tayo sa Panginoon. Dahil nandun ang pangako. Nandun ang pangako ng Panginoon. So ngayon mga kapatid, na po, hindi ko po alam kung kaya natin tapusin. Nag-prepare po ako ng 300 slide. Na po. Ngayon, ang pag-usapan natin mga kapatid, my sovereign God. Ano ang ibig sabihin sa Bible perspective ng my sovereign God? Sabi dito, sa Psalms 139:13. Tingnan niyo po ha. Psalms 139:13.
Tingnan niyo po yung deklarasyon dito. For you formed my inward parts. Anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. You covered me in mother's womb. Sabi sa Tagalog, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Mga kapatid, kung meron mang isang bagay, o dalawang bagay tayo mga hindi natin kayang piliin. Una, mga anak, makinig. Ibinigay man sa atin lahat ng karapatan ng mundong ito at mga pribilehiyo ng mundong ito. May isang bagay na hindi ibinigay sa atin. Alam niyo po kung ano po yun? Hindi ibinigay ang karapatang mamili ng magulang. Hindi ibinigay ng Diyos. Alam ng Diyos na pag ibinigay sa atin ang pamimili ng magulang, tuwing hindi kayo magkakasundo ng inyong mga magulang, anong gagawin? Kuya, bubuksan yung app. Yung app, ang pangalan ng app, palitmagulang.com. Ito, mukhang hindi, ito, mukhang hindi, okay, mukhang mas mabait. Pero alam niyo mga kapatid, napakatalino ng Diyos. Hindi niya ibinigay sa atin ang karapatan na yan. Amen? Miski ikaw, na ikaw ay magulang na ngayon, na po, kailangan natin maunawaan na may mga bagay na hindi mo pwedeng piliin sa buhay at may mga bagay na pwede mong piliin sa buhay. May mga bagay na ikaw ang magdedesisyon at may mga bagay na hindi ikaw magdedesisyon. May mga bagay na ikaw ang gagawa at may mga bagay na Diyos ang gagawa. In other words, maging maingat tayo, huwag tayong makialam sa proseso ng Panginoon. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Paano mo malalaman ang proseso ng Panginoon? Magbasa tayo. Go back to the basic. At ang basic ay ang salita ng Diyos. Amen? So, introduction. Kala nyo, introduction na yun, ha? Sabi sa Ephesians 1:11, His purpose, His will. Sabi po dito, in Him also we have obtained an inheritance. Tingnan nyo po, being predestined according. Saan? According to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Mga kapatid, wala na po talaga tayong pwedeng puntahan pa. Kung bakit tayo nababalian, kung bakit tayo nahihirapan, kung bakit tayo, sabihin natin, nagfe-fail sa buhay. Why? Because we miss the purpose and we ignore the will of God. Amen? Tingnan nyo po yan. Tingnan nyo po, napaka-powerful. The purpose of Him who works all things. Hindi sinabing, who works for your business, who works for your family. No, ang sabi, who works for all things according to the counsel of His will. Kung may ibang verse para maunawaan natin yung kaalaman sa will, pwede nyo buksan yung Colossians, no? Colossians 1:9. Sabi sa Colossians 1:9, mula nang nakita namin kayo, hindi na kami tumigil ng pananalangin. At ang aming panalangin, nawa, magkaroon kayo ng kaalaman ng layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Knowledge of His will. Spiritual wisdom and understanding. Kung meron man tayong gustong ipanalangin sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, especially sa ating mga anak, yan ang ipanalangin natin. Na makita nila sa kanilang buhay, mahalin nila sa kanilang buhay yung knowledge of His will. Kaninong His will? Will ng ating Panginoon. Spiritual wisdom and understanding. Mga kapatid, hanggat hindi nagsisink in ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay, tandaan niyo po ito, ang hirap sundin ng pagiging soberenya ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po pwede, na ikaw ay naglilingkod sa mundo, naglilingkod ka sa darkness, at the same time, naglilingkod ka sa light. Hindi po pwede. Kaya po, maging aware tayo mga kapatid, na dapat, yung mga dati nating ginagawa, hindi na tayo in love na gawin yung mga yon. Nakakita po ba kayo ng sabungero na may dalang Bible? Ano ang dala ng sabungero?
Kasi doon siya nakikipagrelasyon. Gusto niyo mabago yung buhay po natin at ang mga susunod nating henerasyon? Sabi, without obedience, you cannot please God. Kung hindi talaga tayo matututong sumunod, hindi natin kayang pasayahin, pangitiin ang ating Panginoon. At hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos, mga kapatid. You have to understand the sovereignty of the Lord. Marami sa atin na po, nahihirapang sumunod sa ating Panginoon kasi hindi natin talaga kilala ang ating Diyos. Ang alam mo lang, siya yung napakamakapangyarihan. And then that's it. Pag dumadating ang panahon ng challenges, dahil yun lang ang alam mo sa Panginoon, hindi mo kayang i-define ano ang kaya niyang gawin at ano ang karakteristik ng yung pinaniniwalaang Diyos. Sa umagang ito, sabi ko nga po sa inyo, naghanda ako ng 300 slide para ma-explain. Sana po abutin natin talaga. Wala muna, fasting muna tayo ha. Wala munang tanghalian, wala munang mall mamaya. Okay? Tatapusin po natin to. Amen? Sabi po doon sa Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning. Mga kapatid, ang buhay mo diniklara na ng Diyos. Hindi natin kayang piliin. Minsan nagkukwentuhan kami mag-asawa, ano po? Tinatanong sa akin ni Mrs. Kaya lang malalaman nyo. Kaya lang nadulas na ako, han eh. Itutuloy ko na to. Oh, secret, no? Kunwari lang, ang nakakaalam lang to, Brad, dalawa lang. Ako at ang buong church. Okay? Okay po? Nagkakasundo po tayo? Okay. Sabi ng aking asawahan, ano kaya kung hindi tayo nagkahiwalay nung college? Kasi, di ba? 18 years, 20 years kaming hindi nakita, hindi po ba? Amen. Alam niyo po ang sagot ko sa aking asawa? Bukod sa ako'y may ginagawa noon at ayoko maabala. Sabi ko, Han, 1 segundo lang ang mabago sa nakaraan natin, malamang hindi tayo magkasama. Kaya wag nyo na pong isipin yung nakaraan, tapos na yon. Na po? Kasi isang bagay ang mabago sa nakaraan nyo, maaaring yung kasama nyo ngayon, hindi nyo siya kasama. Gusto nyong perpektuhin yung nakaraan. Pag na-perfect yon, hindi naman tayo perfect. Di ba? Gusto mong pumunta sa isang perfect church, pag pumasok ka dun sa perfect church na yon, ay hindi na siya perfect. Kasi hindi ka perfect. That walang church na perfect. Amen? So, ang Panginoon, mga kapatid, sabi dito, and from ancient times, things that are not yet done, hindi pa man nangyayari. Di po ba, sabi sa Habakkuk, naalala niyo po ba yun sa Habakkuk 2, verses 2 to 3, sabi doon, isulat mo sa mga tabletang bato na ang iyong mga inaasahan, bagamat ito'y mukhang matagal, manatili ka lang dahil ang mga nakasulat na yan ay siguradong magaganap. Pastor, alam niyo, ang dami ko na pong pinalalagi, hindi po natutupad eh. Bottom line ko mga kapatid, pag meron ka mga panalangin, tandaan niyo po ito, na sinagot ng Panginoon, that's God's leading. Leading ng Panginoon yan pag mga binibigay sa iyo yung mga hinihiling mo. Okay po? That's God's direction. Ganyan ang Panginoon para mag-level up ka. Matuto kang mag-isip kung ba't hindi ka binibigyan at pinapaunlakan ng Panginoon ng panalangin natin. So, pag hindi ibinigay, pag ibinigay, that's God's direction. Pag ibinigay, Pag ibinigay ng Panginoon, okay anak, sige tuloy mo. God's direction. Miski po dito sa ating church, pag po may ginagawa kami at hindi po umiimik ang aming mga pastor, ibig sabihin nun, okay, go ka lang. Pero pag may ginawa ka at kinausap ka, ayun, office ka. Alam mo, ibig sabihin, may kailangan i-correct. Okay, so, when God gives you your prayer, it's God's direction. But when God don't give you your prayer, it's God's protection. Ayaw ng Panginoon na pilitin mong makuha ang isang bagay na hindi ka pa handa. At ayaw din ng Panginoon, mga kapatid, that you will live a double life. Tanggapin mo kung hindi mo pa talaga kaya, kung hindi mo pa talaga kayang ganun,
tanggapin mo. Kung hindi mo pa kaya, be humble enough to pray the Lord. Pero wag po tayo magmamalaki sa Panginoon. Maaring sa tao makapagtago ka. Sa Diyos, hindi. Na po? At para pong walking time bomb yan, pag ang tao ganyan. Para siyang walking time bomb. Panahon lang ang binibilang. It will explode sa kanyang muka. No sin go unpunished, mga kapatid. No sin go unpunished. At sabi dito sa Isaiah, that are not yet done saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yun ang Panginoon, mga kapatid. Yan po ang Panginoon na pinaniwalaan at pinananampalatayaan na natin. Hindi niya ginagawang optional ang pagka-Diyos niya. Ang pagka-Diyos ng Diyos, ano po, is absolute. No compromise. Alam po, sa practical, paano nyo mapapatunayan? Basic. Law. Di ba? Meron tayong sinasabi, you break the law. Tama? Narinig natin yan. Pero sa totoo lang, sa radikal na pagtingin, hindi naman po talaga na-break yung law eh. Law is a law kahit i-violate mo siya. You break yourself against the law. Ito yung mga bagay, mga kapatid, na if you deal yourself back to the Word, papatalinuhin ka, papalalimin ka. Marami sa atin nasisilo ng kalaban, natatrap ng kalaban, kasi alam niyo po kung bakit? Kristiyano ka na, pinaghahalo mo pa rin yung secular standard sa biblical standard. Pag hindi ka malalim sa Biblia, ang hirap i-filter ng pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao. For example, sabihin ko po sa inyo, not all legal is biblical. Pwede ba? Sa tingin niyo po. Not all legal is biblical. Sa ibang bansa, legal lang magpakasal ng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Tanong, it's biblical? Sa ibang bansa, pwedeng isumbong ng bata pag pinagsabihan ng lolo o ng tatay ang anak at yung anak emotionally na-disturb, pwede tumawag sa 911 at ipakulong ang magulang niya. Legal. But it's biblical? Ang 10 years old, pwede na magpa-transplant ng gender niya kahit hindi magpaalam sa magulang. Legal sa ibang bansa. But is it biblical? Bakit natin challenge? Bakit aiming to greater heights? Mga kapatid, baka yung alam nating prinsipyo ng Panginoon 5 years ago nung tayo naligtas, hanggang ngayon yung palang din yung alam natin. Hindi po tayo makakatugon. Hindi natin ma-explain sa ating mga anak pag ang babaw natin sa Biblia. Ang challenge po ngayon, hindi po yung provisions eh. Ang challenge ngayon kung paano sila isusustain sa next generation. Ngayon, ang persecution, maybe legal pa lang. Paano sa susunod? Kaya po, mga magulang, tingnan niyo po yung binabanggit ng Panginoon dyan. My counsel shall stand and I will do all my pleasure. Ano ang pleasure ng Panginoon? Ano sabi niya? Ni isa man ayokong may mapahamak. Pero bakit po napapahamak? Ready mga parents? Tayo mismo kulang sa salita ng Diyos. Hindi natin maihanda ang ating mga anak. Bibigyan ko ng example. Bata pa lang, pagpapakainin nyo, ay mga magulang, lalo mga nanay, nilutuan ng gulay. Natatawa na kagad sila ate. Nilutuan ng gulay, ayaw ng gulay. Anak, ayaw mong gulay? O sige, magluto ka na lang ng itlog. Magprito na lang tayo ng longganisa. Tama ba ginagawa natin? Ang katwiran natin, para makakain ng bata. Pero hindi natin alam, habang lumalakad ang Panginoon, ang panahon, tinuturuan mong tumaas ang kanyang will. Dadating ang time, siya na nasusunod, hindi na ikaw. Turuan natin ang ating mga anak na kung anong nakalagay sa hapagkainan, natural, hindi naman tayo magbibigay ng lason, tama ba? Kung ano ang nasa hapagkainan, matutunan ng ating mga anak na tanggapin yan at pasalamatan yan dahil yan ay grasya ng Panginoon. Okay po?
To bring people to greater heights, mga kapatid, ikaw ba encourager o compromiser ka? Alam nyo, minsan hindi mo maiiwasan, ang pagtatama masakit. Tama ba mga anak? Pag kayo pinagsasabihan, nagtatampo kayo kasi masakit. At ang katotohanan talaga masakit. Pero kung makikinig kayo, sabi, if you abide in me, sabi sa John 15, and I abide in you, you shall bear much fruits. Pero ang problema sa atin, napakataas na po, mga kapatid. Mas pinakikinggan po natin yung nasa labas ng pamamahay. At sinasabi ko po sa inyo, pag kayo nag-umpisang sumunod sa sinasabi ng mundo, malayo ang mararating natin, mga kabataan. Mula Parañaque hanggang Divisoria, lakad. O, nandyan. Kagabi, nasa big group kami, nag-testimony yung isang kapatid, no? Grabe. Pero ngayon, nung sumunod na siya, nakipag-reconcile siya sa magulang niya, inayos ang buhay nila. Gusto niyo makilala? Kung sino to naglakad? Mula saan, bro? Divisoria ba? Baclaran, naglakad, binayba yung Cavitex. Pauwi ng Bacoor. Paparanas talaga ng Panginoon yan sa'yo kasi kung mataas ang will mo, pag na-realize mo yan, babaon talaga sa puso mo yan. Hindi mo na uulitin. Kaya mga magulang, wag po kayong matakot. Kung kailangan madisiplina ang mga bata, let them. Let them. Kasi hanggat di malalim ang pagkakabaon ng disiplina, hindi talaga sila kakalas sa kasalanan. At habang nag-i-intervene ka sa proseso ng Panginoon sa buhay ng iyong mga anak, tumatagal ang kanyang proseso. Nadidelay. Bakit? Pastor, naawa ako, pastor. Tama ba? Ha? Okay? So, hindi, para po makita natin na totoo po yung testimony na sinasabi ko po. Kuya Bonnie, with your permission. Si Brother Arvin Sosias, yung anak niya. Siya po yun. Ano po? Noon yun, hindi na ngayon. Nakita niyo naman, bagong haircut na yan. No? Amen? No? Nakakatuwa, hindi po ba? Na yung ating mga anak ay talagang nagkukusa na. Hindi lang po, pati puso niyan. Sabi ko nga sa kanya, anak, gustuhin ko mang magpagupit. Ikaw na lang. Sabi ko sa kanya kahapon. Nakita kami doon. Pero salamat sa Diyos. No? Nung una, ayaw pa nahiya pa siya. May bago rin sasakyan. Pinagpala talaga. Tapos, ako na nag-testimony ng buhay niyo, balik kayo na mag-testify ng iba. So, di pa rin pala tayo nawawala sa introduction. Hallelujah. My God's sovereignty. Sabi dito sa definition, yung sovereignty daw po ay dakilang kapangyarihan. Okay, bibilisan na natin mga kapatid. Sabi po dito, ang soberenya ng Panginoon, God is in complete control of everything in the universe. So dapat ilagay natin yan. Ang Panginoon, ilagay natin sa ating isip at sa puso na ang Panginoon may complete control sa atin. His supreme power, authority, and purpose to rule over all things. No po? He is not bound or limited by the dictates of His created beings. Hindi niya talaga pwedeng diktahan. Yung mga creation, tayo, hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos. Sinulat ang Biblia, ang tao gustong baguhin ang Biblia. Ang Biblia ay sinulat para baguhin ang tao. Hindi nila lang ang tao para baguhin ang Biblia. God's will is final cause of all things. Diba? Sabi sa Proverbs 19 verse 21, many plans are in a man's heart. Sabi ng Panginoon. Sabi ni David, no? Sa Proverbs, no? Solomon, Proverbs 19 verse 21. Many are plans in a man's heart, but the counsel of the Lord shall prevail. Amen? He exercises rule through His authority as king, control over all things, and presence with His covenantal people. Kapatid, pagtuunan niyo po yung huling salita, covenantal people.
Bilang mananampalataya, you have to have a covenant with God. O tipan. Makipagtipan ka sa Panginoon. Alam ko, marami po sa atin na nakipagtipan sa Panginoon. Lord, pag pinagaling mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, buhayin mo lang ang anak ko, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, iahawon mo lang ako sa pagkakasakit ko na ito, maglilingkod ako sa iyo. Kung minsan kailangan mo maranasan ng ganitong bagay para ka matuto. No po? Okay. Whew. Ilang minuto na lang. Pwede bang plus 15 minutes? Ang unang katangian ng Panginoon, eternal, mga kapatid. Hindi siya natatapos. Sabi sa Deuteronomy 33:27, "The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms. He will thrust out the enemy from before you, and will say, destroy." Mga kapatid, ang Panginoon na ating pinanampalatayanan ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ano po? Eternal God. Being refuge, sabi dito, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Pero alam niyo po, ano sabi? In all generations. Pero naging matapat ba ang Israel? Nanatili ba siyang matapat sa Diyos? Hindi pa rin, kahit dineclare nila. Mapatid yan ang ingatan natin sa ating buhay. Habang binibless ka, lalo kang kumapit sa pananampalataya sa Panginoon. Habang binibless ka. Huwag mong gamitin ang blessing para maging katwiran mo na hindi ka mag-church, na hindi ka makapupunta sa gawain. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon na ang binigay sa iyong negosyo ay hindi maging sagka. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon na ang iyong trabaho ay hindi maging sagka sa iyong pananampalataya. Number 2, omnipresent. Nasa lahat ng dako. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kung mababasa niyo po yung ating anchor verse, 139. Psalms 139 verses 7 to 9. Ano sabi? Pumunta ako sa langit, nandun ka. Pumunta ako sa impyerno, nandun ka. Pumunta ako sa kanluran, nandun ka. Kahit sa silangan, nandun ka pa rin. At magtago man ako sa kadiliman, sabi niya, hindi ko kaya magtago sa iyo. Ganyan po ang Diyos natin, mga kapatid. Ano po? Omnipresent. Pag nakita niyo po yung word na omni, ang ibig sabihin po nun, all. Ang ibig sabihin ng omni, omnipresent, omniscient, omnipotent, all-knowing, all-present, and all-powerful. Amen? Thank you po. So, yung omnipresent, nasa lahat ng dako. Hindi ka makapagtatago talaga. At kung minsan, mga kapatid, tingnan nyo to, kahit bayaan kang gawin ang mali, nagawa mo mali, nagawa mo gusto mo, tandaan mo to, there is consequence. You can choose your decision, but you cannot choose your consequences. At kung minsan, mas matindi ang consequence kaysa sa decision. At etong nakakatakot sa magulang. Di ba, mayroon tayong katwiran, Lord, ako na lang, wag na ang anak ko. Ang problema, hindi ikaw ang pipili kung kanino patatamain ng consequence. You can choose your decision, but you cannot choose your consequences. Kaya isa lang ang safety natin, mga magulang. Narinig mo ang salita ng ngayon, narinig mo ang salita ng Panginoon, nasabi ng Panginoon, when you heard my word, harden not your heart. Huwag niyo nang patigasin ang inyong mga puso. Panginoon, nakaupo ako ngayon dito, alam ko may mensahe ka sa akin. Praise God. Amen. And then number 3, omniscient. Ang omniscient, alam ang lahat, no? Alam ang lahat. Sabi dito sa Jeremiah 32:17, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. This is nothing too hard for you. Wala daw mahirap sa ating Panginoon. Sabi po sa Hebrews 4:12-13, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Mga kapatid, hindi mo kayang itago ang intensyon ng iyong puso. Yung totoong intensyon ng iyong puso. Papakita ka, masipag ka. Papakita ka na ginagawa mo lahat. Mga kapatid, pag uwi mo ng bahay, may iba ka pa rin ginagawa. Tandaan niyo po. Mas malaki ang pananagutan natin sa Panginoon. No po, huwag niyo pong hayaan, mga kapatid, na tayo linlangin.
Kung tayo maglilingkod, hingin mo na talaga sa Panginoon, Lord, gusto kong maglingkod, ibigay mo sa akin ang puso ng paglilingkod. Kaya po mahalaga ang prayer and fasting. Mga kapatid, ang mga taong Kristiyano, ang mga Kristiyano na gusto magbago at gusto lumago sa pananampalataya, wala pong lumago na tamad magdasal. At hindi ginagalang ang pag-aayuno o fasting. Tandaan niyo yan. Prayer is the barometer of your faith. Gusto niyo sukatin ang init ng inyong pananampalataya? Tanungin niyo ang sarili niyo. Kahit ba walang nakatingin, nagpe-pray ako? Am I diligently praying for God? Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Your voice is just a tool to preach, to sing. It doesn't mean that you can produce sound or produce your voice, you're worshiping. No. The true measure of worship comes from your heart. Hindi ko magaling kang umawit, magwo-worship ka? I don't think so. Magaling kang tumugtog, nagwo-worship ka? I don't think so. Magaling kang mag-preach, nagwo-worship ka? I don't think so. Nung umakyat si Abraham kasama si Isaac, ano sabi niya? Sa mga tauhan niya, manatili kayo dito, ako at ang aking anak ay sasamba. Tama? Amen? Tanong, may nakalagay ba sa Biblia na may dala silang tambol, may dala silang gitara, may dala silang keyboard? Wala. So, ang true sign of worship is what? Obedience to the Lord. May nakatingin, walang nakatingin, you are obeying the Lord. Not the instruments you can play or the sound you can produce. No po? You want higher or greater heights? Siguraduhin mo, may nakatingin, walang nakatingin, tapat ka sa Panginoon na pinananampalatayanan mo. Perpekto ba tayo, mga kapatid? Hindi. Perpekto ba si pastor? Hindi. Pero tandaan nyo, mga kapatid, hindi namin kayang pigilan na salita ng Panginoon. Hindi kami mag-sugarcoat para hindi kayo ma-offend sa amin. Pero salamat, kung ma-offend kayo, ibig sabihin meron kayong damdamin. Hindi kayo callous heart. Kasi pag may nagpipreach, tapos wala ka ng pakiramdam, may kalyo na ang iyong puso. Kailangan mo nang pumunta sa parlor. Patanggal mo yung kalyo. Pass pa. Ayan. Okay, mga kapatid. Number 4. Salamat po sa pagdagdag. Omnipotent. Makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi natin omnipotent, omnipotent. Makapangyarihan sa lahat. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike. Sabi ng Psalms. No po? Pareho lang daw sa Diyos yun. Totoo naman. Kung anong tama dito sa Pilipinas, tama rin yan doon. Universal yung truth ng Panginoon. Pero ang katwiran ng tao, hindi universal, hindi absolute. That's the difference of God's sovereignty doon sa sovereignty na ibinibigay sa atin ng mundo. Porque nag-enjoy ka sa kalayaan mo, sa karapatan mo, akala mo sovereign ka? No. Pwede kang malaya, may kalayaan ka, malaya kang gawin ang mali. Malaya kang gawin ang hindi tama. Huwag mong isandal ang iyong hagdanan sa maling akyatin. Pwede ka naman makareach sa ano ba tawag doon? Tuktok. Pero ang tanong, yung bang tuktok na gusto mo akyatin ay tuktok ng tagumpay o tuktok ng kahihiyan? Ha? Sinabi na sa'yo, bawal. Okay? Lalo sa mga kabataan. 80% you have longingness to partake premature. Ano ibig sabihin? Premature what? Marital practices. 80% according sa statistics. Ibig sabihin, halos lahat. Pero ano ang magpapatibay sa inyo at maglalayo sa inyo ng mga bagay na yan? Simple lang. Kung ano ang iyong nilalamnan, doon ka malakas. Kung nilalamnan mo ang laman ang malakas. Pero kapag pinupuno mo ang iyong sarili ng Biblia, salita ng Panginoon, yun ang lalakas. Spirit, body, and soul. Ang soul, susunod lang yan kung sinong malakas. But the dominant should be the spirit. We are spirit being, according sa Timothy. Amen? So, number 5, immutability. Ano ang immutability? Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi katulad ng tao. Kausap mo ngayon, oo, mamaya hindi na. No po? Sabi dito,
God is consistently the same in His eternal moral being, perfect in every way, unchangeable in His essence, His nature, and His perfections. Hallelujah. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Panghawakan natin yan sa ating mga puso. Nangarap siya para sa'yo. Naririnig niyo po ba? Nangarap ang Diyos para sa sa'yo kahit dumating sa panahon na ayaw mo na mangarap. Pangarapin mo ang pangarap ng Diyos para sa'yo. Gustuhin mo yung gusto ng Diyos para sa'yo. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka talaga mapapahiya, mga kapatid. Ano po? Sa James 1:17 sabi, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Ano yung variation? Pabago-bago. Turning, pabalik. Sa atin, tumanggap, ano po? Yan. Para kang keso di bola. Natatawa na si Brother Ruben, si Pastor Ruben. Para kang keso di bola, pulang-pula sa labas. Pag hinati, dilawan. Amen? At hindi mga yan ang pamantayan natin, mga kapatid. Balik tayo sa salita ng Panginoon. Balik tayo sa salita ng Panginoon. Amen? God, sabi, God don't change. He doesn't change. Sabi sa Malakay 3:6. No? Jesus is the same, yesterday, today, and forever, sa Hebrew 13:8. Mga kapatid, kung makikinig lang tayo sa Diyos, kung makikinig lang talaga tayo sa Diyos at nanamnamin natin ang Kanyang salita, focus unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya po talaga, mga kapatid. Siya talaga. No po? Sabi sa Psalms 119:89-90, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Ano yung sabihin ng settled? Tapos na ang usapan. Settled. Wala nang dapat pang pag-usapan. Bakit pa tayo nakikipag-negotiate kay Satanas? Stable na, settled, sabi. Okay? You establish the earth and it abides. So in short, anong mensahe sa atin? Abide with the Lord. If you abide in me, sabi sa John 15, if you abide in me and I in you, you shall bear much fruit. Pero, layo sa akin, wala kang magagawa. Sabi ng Panginoon. Now, mga kapatid, no? Ang tao, hinayaan ng Panginoong magdesisyon. At sa bawat desisyon na ginagawa natin, patapos na po ako, sa bawat desisyon na gagawin natin, para kang naglilimbag ng sarili mong libro. May book of life, may book of perdition, and the book about your life. The book of life, ito yung listahan, di ba? Alam natin to. Kapag ang pangalan mo wala sa book of life, saan ka dadalhin? Sa kangkungan. Hindi po sa impyerno. Pero pag namili ka, pag namili ka ng namili, at pinili mo yung hindi dapat mong piliin, yun po yung nakalagay na doon yung pwedeng mangyari sa'yo sa book of perdition. Perdition means hell. Mapapahamak ka. Yun ang ibig sabihin, the book of perdition. So, ibig sabihin, noon pa man, nakasulat na, mga kapatid. Ang tanong lang, paano ka mamimili? Pero pinasimple ng Panginoon sa atin. Pag pinili mo ang maganda, okay ang buhay mo. Pag pinili mo tong sin, eto. No sin go unpunished. Maliwanag yun sa Panginoon. No sin go unpunished. Kaya huwag kayong maiinggit. Meron kayong nakikita, yumayaman dahil sa drugs, yumayaman dahil sa sugal, yumayaman dahil nandadaya. Huwag niyong kainggitan yon dahil no sin go unpunished. No po? Huwag kayong maiinggit sa kapitbahay niyo na ang rep hanggang labas, 3 ang rep. Ha? Tama ba? Now, mga kapatid, ito na po yung conclusion. So, ang ating characteristic of God's sovereignty, He is eternal, He is omniscient, omnipresent, He is omniscient, omnipotent, and immutable. Hindi siya nagbabago kailanman. Conclusion, yung God attributes, yung omniscience, omnipresence, omnipotence, is a precious truth of redemption. Hindi pwedeng 50-50 kang mananampalataya sa Diyos, mga kapatid. By His grace, through faith. Pag hindi mo siya kinikilala na Diyos na pinakamakapangyarihan sa buhay mo, ang hirap paniwalaan yung by grace through faith.
Ang papaniwalaan mo, ang salvation ay by works and by faith. Number 2, Genesis 1:1. You have to always recognize that it's all come from God and it all begins with God and will end up with God. In the beginning, God. Palagi niyo yung isipin pag may gagawin kayo, in the beginning, God. And number 3, man's excellence is the sovereignty of God. Tanggapin natin mga kapatid, whether we like it or not, tanggapin natin sa mga puso na ang excellent spirit ay nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? So, mga kapatid, yan po, I hope tayo pong lahat, pare-pareho po tayong na-bless sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Father God, maraming salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Ikaw po ang aming dinadakil at sinasamba. Sa ilaman po lahat ng kapurihan. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Marami pong salamat. Hallelujah. Aiming for greater heights. Siya'y eternal, siya'y omniscient, siya'y omnipotent, siya'y omnipresence, siya'y immutable. Aiming for greater heights. Heaven is settled. He already declared the end from the beginning. And now there's a book of your life where God written it, where God was the one who wrote it for you. Lahat ng mga ginagawa natin ay inililista ni Lord. Siya ang naglilista at isang araw bubuklatin niya ang aklat at ang nakakabuklat niyan, sabi ng Revelation, ay ang Panginoong Hesus lang mismo. Merong book of perdition na wala siyang sasantuhin. Lahat, wala siyang partiality. Ihahayag niya, ipapahayag niya, ipi-play niya ang video mo. Merong tinatawag na book about your life, sabi ng Corinthians, na ang iyong buhay is ongoing to perfection. Yes, you are not perfect, but God's sovereign plan is, He said, be perfect as your Father is perfect. We are ongoing to perfection. Hindi po panakip butas ang salitang nobody is perfect para makalusot ka sa marami mong kamalian. Kaya dumating si Jesus, nagkatawang tao para tayo ay maging kamukha niya. As He is, so are we. Brothers and sisters, sons of the living God, mga anak ng Diyos, ito ang aiming for greater heights. Ito ang asamin mo, ito ang iyong pakanaisin, ito ang iyong pakamithiin. Ang makapiling ang Diyos, makaisa ang Diyos, makapiling ang Panginoon, makaisa siya. Pangako niya sa iyong lumaya ka, pangako niya sa iyong luminis ka, pangako niya sa iyong lalaya ka, pangako niya sa iyong uunlad ka, pangako niya sa iyong yayaman ka, pangako sa iyo na paangat ka ng paangat, pangako sa iyo na malusog ka, pangako sa iyo na ikaw ay kanyang pagpapalain upang maging pagpapala ka sa mga bansa-bansa. O pangako niya na ikaw ay kanyang gagamitin. Pangako niya ikaw ay magsilbing liwanag sa gitna ng dilim to proclaim your greater heights.